Another day, another budol. Ito, tignan natin, balikan natin yung ASEAN. The leaders and I spoke about future-proofing our region through economic cooperation and sustainable growth. We heard discussions from the IMF, from the BRICS group, from G20, amongst others. We reaffirmed ASEAN's collective commitment to rules-based, open, inclusive, transparent, and non-discriminatory multilateral system. We strengthened Grabe, sustainable, growth, multilateral, bilateral, cooperation, growth, progress. Ganyan lagi siya kapag galing siya sa ibang bansa na tila baga ay the working president. Pero mismo yung mga business sectors na nakasama niya dyan sa ASEAN, ito yung sinasabi, nagulat sila. I got bothered po nung nabasa ko po ang inyong interview sa mga pahayagan na sabi niyo po, no, the Philippines was left out in the cold. Agoy. Dito po sa nakaraang pong ASEAN meeting sa APEC po dahil po ang mga kapitbahay po natin, ang Malaysia, Thailand at Cambodia, may nakuha silang mga 0% tariff. Habang ang Pilipinas, parang hindi pa yata sigurado, no, kung nasa 19% po ba. Wow, talaga. Ano na ho bang estado? Kayo na po mag-explain why you made this comment po that we were left out in the cold. Alam mo, Mickey, itong ayan from PCCI, Philippine Chamber and Commerce and Industry. Bagong binigyan ng Amerika sa itong tatlong bansa. Last week lang ito. Nasa Malaysia ako. I attended the ASEAN Business Advisory Council meeting. Okay. So, nandun kami. Kaya parang nabigla rin kami. Uy, ba't meron sila? Wala tayo. Ay. Nagulat sila. Yes. Kasi alam din natin na yung ASEAN meeting, nandun si President BBM. Yes. So, of course naman, palagay ko, sabi ko, malamang meron siyang one-to-one meeting with the President Trump. Yun ang inaasahan nila. Akala nila magkakaroon ng face-to-face meeting or one-on-one. Nada. Diba? Pero sa tingin ko, busy si President Trump, saka busy rin si BBM. Kaya busy si Trump sa ibang ASEAN members. Pwera kay BBM. Yung nabalita namin na meron daw one-to-one, hindi natuloy. Okay? Hindi natuloy? Talagang hindi at wala talaga. Lumabas ang news, ang hiniling naman natin, kung meron ibang special concession sa ibang bansa, at saka yung bansa na Malaysia, Thailand, mas malaki ang trade deficit ng Amerika sa kanilang dalawa. Meron tayong trade deficit, hindi naman ganun kalaki. Kung yung sa puntos na yon, dapat mas favorable yung dapat ibigay sa atin. Pero anyari, hindi, di ba? But whatever it said, na-clarify ni Secretary Frederick Go, sabi niya na pinaliwanag niya na meron pang other conditionalities na hindi lang pwedeng basta-basta na tatanggap ng zero tariff. Pero may mga iba masasacrifice. So, pinaliwanag ni Secretary Frederick Go. So, sabi ko, ay sige, at least naman ngayon, alam natin. Alam natin na wala talaga. Yung meron ko isang interview, sabi ko, next year, tayong mako-host ng ASEAN Business Investment Summit. Malamang, out of, the invitation of the President BBM, pupunta din si President Trump sa atin. Baka next year makakuha tayong special concession. I mean, tignan ninyo yung mga ASEAN meetings na yan, maliban kay Malaysia na siya yung chairman ngayong taon, bakit yung iba nagkaroon sila ng special meeting with Trump? Diba? Cambodia, Thailand,
Vietnam, Malaysia. So, ibig sabihin, aantayin pa natin pala na kapag tayo ang chairman, saka natin pwede magkakaroon ng special meeting with Trump. Akala ko ba beshi natin? Akala ko ba BFF natin yan? Diba? I mean, ganyan na naman ang pag-report niya pagkatapos niyang manggaling sa APEC. Robust economy. Interoperability, cooperative. Panay budol ano. Hindi na ako magtataka na ganun talaga ang trato tingin kay Marcos Jr. Kasi andun siya mismo. Pero hindi niya alam kung anong pangyayari. Tingnan mo, tatanungin pa niya. Jinping and US President Donald Trump, what key points in their meeting do you feel that will impact the Philippines most and is most of concern to you? Well, I'd love to know, but parang we haven't gotten very much information out of either side. Either the American side or the... Meron ba kayo... Anong balita ninyo? I'll ask you. Anong balita ninyo, Alaska? Baka kasi you monitor the news. Anong ginagawa mo? Tulog ka ba? Bangag ka ba? Lutang ka ba? Ano bang nangyari sa meeting nila? Does that count as my follow-up? Ano bang nangyari sa meeting nila? Nasaan ka ba nung nangyari yung mga meetings na yan? Question na. Kaya hindi na... Kaya talaga kababa ang tingin at label at standard ng Pilipinas under this administration ngayon. Kaya nga tingnan ninyo, ultimo yung kanyang subordinates, ang mga tao sa kanyang baba, ang kanyang mga gabinete, hindi mo mawari. Sinusunod ka ba nila o meron silang sariling galaw? Kasi kung ikaw naghimod-puwet ka, halos mag-gate crash ka para makamayan itong si Jinping. Eto, ang mamang ito, nag-asal, bata. Parang batang nagmamaktol. How can you have a conversation when the day before the ADMM, the Ministry of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways and or suffer the consequences, and that the Philippines is blackmailing China? Would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Pero itong si Amo Mumo, nakita mo naman, halos kainin niya yung kanyang tae. Diba nung ginawa niya, diba Islam niya yung, anong tawag nito? Islam niya yung China prior to this. So, tingnan ninyo Both ASEAN and India should see peaceful settlement of disputes and maritime cooperation as essential, as our seas contribute to the peace and prosperity of the entire Indo-Pacific region. Philippine sovereignty, but also the traditional reserve status in Bajo de Masinloc guaranteed under international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. Meanwhile, during the 20th ASEAN East Asia Summit... di ba? Tapos, magkikipagkamay? Marcos ang lumapit at nakipagkamay kay Chinese President Xi Jinping. Nakipagkamay. APEC Summit sa South Korea. Mabilisan lang ang pagbati ni Pangulo. Pati in the middle of APEC Summit, nanchichicks ka pa. Marcos kay President Xi. Paano na yan? Gibo. I mean, if I would be willing to talk, if there was a... Nakita niyo yung choice of words. Hello! Hindi po ikaw lang ang pinag-usapan dito, bansang Pilipinas. Dapat sabihin mo, kung tayo ay makikipag-usap, are you working for yourself? Nire-represent po ba yung sarili mo? O yung bansang Pilipinas? Semblance of good faith. Kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko, bakit hindi? Kung nakapakita ng sinseridad, kakausapin natin, bakit hindi? Pero
kakausapin mo na the day before sinabi bina-blackmail natin ng China. Bakit si Marcos Jr.? Marcos Jr. blasted China prior to APEC Summit. Nung nasa ASEAN siya, blast niya yung China. Pagdating ng APEC, nag-gate crash, kinamayan si Xi Jinping. Mismo si Pangulong Bongbong. Ano ang reaction ni Xi Jinping? Di ba hindi niya binastos? Hindi niya pinahiya. Kinamayan niya pa rin kahit na yung kanyang foreign minister ay to the rescue. Pero hindi niya binastos. Hindi siya nag-asal bata na kagaya mo. Pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways para ba't biro mo magsasabi sila gusto namin makipag-usap, mabait kami pagka sasabihan ka on the other hand na gano'n. Sampal sa mukha yun. Kaya hindi ko tatanggapin. Hindi ko tatanggapin. Sino ba yung boss? Ikaw ba o si Marcos Jr.? Like I said, si Marcos Jr., ewan ko kung nag-pro-China na bata. Kasi ang sabi ni Claire Castro, ito. Noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Pro-China. Pero si Marcos Jr., ayan o. Marcos ang lumapit at nakipagkamay kay Chinese President Xi Jinping. Parang tae na lumapit na gusto na atang mag-pro-China. Gagoy nyo, mga... Ay, Diyos ko po. At sinabi ko yun sa aking intervention sa ADM. Sinabi ko yun. At kinot ko ang isang tao na sinabi, resist unilateral bullying. So sinusunod lang naman natin ang sinabi. Sino nagsabi no? President Xi Jinping sa APEC. Ito, sabi niya, we must resist unilateral bullying. Ba't pag tayo ang nagre-resist, ayaw nila? Resist? Sinunod? Sinunod mo lang. Na-offend ka sa sinabi si Xi Jinping sa APEC. Pero ito, APEC, kinamayan ng amo mo si Xi Jinping. Di ba? Sa APEC. Ano, nagmumukha kang tayo din, Gibo. Kasi yung amo mo, kinamayan yung kinamumuhian mo. Summit sa South Korea. Ano reaction, sir? Tingnan mo yung mukha mo. Para kang tayo na parang bata na hindi mo maintindihan na nagmamaktol na umiiyak. Napaiyak ka lang eh. Wala. Sir, this is the... Hindi ready yung script eh. See? Yung inaakusa mo, ikaw yun. You have the assumption na may script sila. Tapos here you go, nagtampo ka lang doon sa sinabi na blackmail or mend your ways or ganon. Pero yung amo mo, pro-China na. So this is the fifth SOGPA that Yayayain na niya sa Pilipinas next year. the Philippines signed with another country. But we're still seeing a lot of incidents involving the Chinese in the West, in the South China Sea. Is it? Do you think? Pagalitan mo kaya yan, Gibo, yung nagtanong. Kasi in the West, sabi lang, kinorek niya, in the South China Sea. Dapat West Philippines yung gamitin mo. Just having an impact on definitely. It has an impact. Because and it serves also to unearth, to put to light what are true intentions of China. It is not Pacific at all. Peace loving, pagkatapos ganun ang gagawin. Yan ang katunayan na dapat makita ng ating mga tao. Pwede tayo makipag-usap, magpakita lamang ng sinseridad. Okay. Let's rewind. Balikan natin. If I'm not mistaken, nag-meet si Xi Jinping at si Marcos Jr.
if my memory recalls, January 2023. Sabi, pagdating ng around September ata yun, nag-meet naman at pinuntahan ni Marcos Jr. si Biden sa Amerika. At pagbalik niya, nadagdagan yung EDCA bases. So, Sandun, are you talking about sincerity? Kaninong sincerity ang pinagsasabihan mo? Si Marcos Jr. ba o yung China? Kasi kung sincere ka, hindi mo yun gagawin. Hindi mo, alam mo yun, parang ang ginawa mo is nag-overturn ka eh. Biglang turn ka na, nung galing ka ng Amerika, kinalimutan mo na yung pag-uusap ninyo ng China. Diba dapat ganun tayo? Centrality, neutrality. Pwede tayo sa Amerika, pwede tayo sa China. Pero anong ginawa niya? Pagdating niya galing ng Amerika, grabe yung banat niya sa China. Banat nyo. Ano sinasabi nila o policy talaga nila? Talaga naman rhetoric yung sinasabi nila. Ang policy nila talaga is to take control of the South China Sea. So lahat ng sinasabi nila, rhetoric yun. Ano ka ba? South China Sea, yan po ay disputed by from Asian neighbors natin. Hindi lang po tayo yun. Ngayon, yung sinasabi mong take control, sino bang may control sa Pilipinas ngayon? Tignan nyo nga, sabi tutulungan tayo ng EDCA when it comes to humanitarian. Nagdagdag tayo, inactivate yung EDCA sites, nagdagdag pa ng 4. Sino ngayon ang may control? Sino ngayon ang nag-invade sa Pilipinas? Ha? Naririnig mo yung sinasabi mo? Yun ang goal. No? Kasi ang world trade, kontrolado yun. Yung critical underwater infrastructure na tumatawid dyan. Napaka-importante. Nakikialam din sila hanggang sa Baltics, hanggang sa Australia at saka New Zealand. Alam mo yung sinasabing nakikialam na yan? They are trying to help other countries. Pinapautangan nila, mabibuild, hati sila ng profit. Like for example, sa Cambodia. Nakita nyo kasi yun. Hindi, panoorin nyo yun. May documentary dyan eh. Yung Cambodia kasi, sa shipping nila, idadaan pa nila yan papunta sa port ng Vietnam. Ngayon, ang China, tinulungan ang Cambodia. Ginawa nila yung kanal na straight from Cambodia patungo doon sa strait na hindi na dahil kailangan dadaan at pupunta pa ng Vietnam. Kasi ang nangyayari ngayon, pagdadaan pa at pupuntan man ng Vietnam, kontrolado ng Vietnam yung in and out ng mga produkto from Cambodia to Vietnam palabas to the United States or other region. Ang China, funded nila yung kanal na yun na malaking infrastructure sa Cambodia para doon na dumaan yung mga shipping lines ng Cambodia palabas ng mga bansa papunta sa iba't ibang region. So yun ba yung sinasabi mong they want to take control? Kumbaga sinasakop nila ganon? Di ba ganon ang kailangan nating PPP, Private-Public Partnership. Kagaya ng Mindanao Railway na hindi natuloy, supposedly funded yan ng China. Ha? Yung Jones Bridge na yan, funded din ng China. Nakita nyo, maganda naman, di ba? So, yan ang mga, maganda sana ang mga chances na magkaroon tayo ng mga development sa tulong ng China. Kasi yung Amerika, anong ginawa nila? Naglagay sila ng base militar sa atin. Ano ang tulong nun sa atin? May tax ba? May rent ba sila sa lupa natin? May kinikita ba tayo doon? Wala. Hanggang sa Pacific Islands, hanggang sa South America,
Oh, South America. They are rebuilding South America. South Africa. Lahat yan. Thailand. Mga railways, mga lahat ng infrastructure. Hindi mo alam yon? So, alibasa ang alam nyo, ay, kailangan natin yung ating military capabilities natin. Hindi naman tayo pupunta sa digmaan na. Ang gusto natin, ma-develop ang bansa natin economically, infrastructure, mga ganun. Hindi yung mga weapons. Sino ang hegemonic? Kayo! Sino ang gustong magpalapad ng kanilang poder sa mundo? Kayo! Mga rakot kayo! China. Okay lang sa atin yun. Huwag lang tayo pakialaman. Ang hinihingi natin, umalis sila. So, disputed, umalis sila. West Philippine Sea. Alam mo, kung gusto mong paalisin sila, kaya natin. Kung walang corruption at i-develop natin, wag yung bawasan ang budget ng AFP, ng Navy, ng Marine. Yan ang funded natin para magkaroon tayo ng marami at malalaking mga barko kagaya ng China. In fact, smaller countries like Vietnam, Cambodia, Thailand, Singapore, alam nyo kung paano nila bantayan yung near mga disputed islands na yan? Kompletos rekado sila, kompletong kagamitan nila. Tayo, tingnan nyo naman yan nag-stop na lang tayo doon sa mga like frigates na purchase under Duterte administration. Wala nang dagdag yun. Wala na. Mga Black Hawk, mga na-purchase nung panahon ni PRRD. Wala nang dagdag yun. Vietnam, may submarine sila. Tayo. 800 kilometers magmula sa kanila yun. Sa atin, yung Bajo de Masinloc is 124. Kaya nga, hanggang salita lang naman tayo. Kaya ba natin? Takot na yung mga mangingisda natin. Di natin maprotektahan. Bakit? Kasi hanggang dakdak lang. Ano? Chinese construction in the Scarborough Shoal would be a red line for the Philippines and the US, would you think? I mean, if you treat it as an artisanal fishing ground, sumunod tayo sa arbitral award. Artisanal fishing ground, wala ni isang within the EEZ of the Philippines, wala ni isang bansa na pwedeng mag-exclude. Di ba meron tayong mga bilateral, mga military drills exercise dyan? Why can't we ask them to help us patrol dyan sa sinasabi mo na mabantayan at mapalakas ang loob ng mga mangingisda? Sabi mo, fishing drill, di ba? Dapat sundin natin yung arbitral ruling. Anong ginagawa ninyo? Press con? Interview? Na kung sino doon. So, violation ng international law yun. Kung anong gagawin natin, of course, there will be a proper response. Violation ng international law, ano yung nagagawa ninyo? Wala. Yung naggamit ng police uniform ko nung Halloween party, ayun, kakasuhan na. Pero kayo, corruption, violation ng international law, wala naman kang ginagawa. So, very quick lang doon sa sinabi nyo. So anyway, tama na yan, na-justify natin yan kasi tingnan nyo, even Hegseth, ang daming sinabi ni Hegseth dyan sa prior to ASEAN. Pero pagdating ng meeting with China, anong sabi niya? We will set up military hotlines para goods tayo. Washington and Beijing are planning to set up a military hotline for direct communications. That's according to U.S. War Secretary Pete Hegseth. The U.S. and China are among the world's top military powers. The two are also widely seen as major rivals. Hegseth posted on X last night saying the decision followed a discussion with his counterpart, Chinese Defense Minister Dong Jun, on Friday. He added that more details will come out in future bilateral meetings. Hegseth said the communication channel would assist with, quote, de-conflicting and de-escalating any problems. See? Nakita nyo? Despite the fact na merong mga rhetorics, statements prior to the meeting to China,
Anong sabi ni Hegseth? I spoke to President Trump and we agree. The relationship between the United States and China has never been better. Following President Trump's historic meeting with Xi in South Korea, I had an equal positive meeting with counterpart. Ano yun? De-escalate. Okay? De-escalate any problems that arise. Pero, etong si Asal Bata nagmamaktol, ayaw daw kasi may sinabi daw prior to ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa nagmamature. Dinamay mo pa yung Pilipinas, ang mga mamayan ng Pilipino. Pinapahiya mo tayo. Ito, nag-usap na sila despite the fact na meron silang balikan na mga statement. Walang problema. Arise. Yesterday, Hegseth met with a slew of his Asian counterparts, including Dong Jun in Malaysia. He raised concerns over what he described increasing. Diba? Ganyan. Ganyan. Hindi kayo tugma. Ewan ko kung sinong boss sa inyo. Siya. Sige. Maiba tayo. Sabi naman ni Chavit, gusto raw ni BBM na maging hero. Bakit? Never say never. Bakit po? Kaya nga, ano naging ugat? Ang ginawa ngayon, ang corruption na issue ngayon, ito ang pinakamalaking parang sistematikong sinadya. Mula pag-upo niya, inumpisa na nila hanggang 3 taon lang. 500 mahigit na bilyon ang bilyon sa flood control lang. Trillion na. Pero trillion lang. Almost lahat ng departamento may grabe corruption. Almost lahat. So, ito lang, flood control, doon mo na makikita. Kaya marami lang puputok na yan noon, kaya nilaglag na yung mga kasama niya. Sino mga kasamahan po niya? If you recall, yung zona, sinabi niya, mahiya naman kayo. Opo. May magsasabi na kasi hindi na mapigil sa dami ng project. Because they claim to have 9,800 project. Sumisigaw na may mga ibang probinsya, inunahan niya. Gusto niya siya pang hero. Pero lahat yan, walang mangyayari yan kung hindi naprubahan. Hindi siya tulog pala for 3 years. Alam niya yon. Yun talaga ang ginagawa nila for 3 years. Kaya lang, habang ginagawa nila year after year after year, for 3 years, accumulated na, nakikita na ng taong bayan, marami na nagre-reklamo, even yung mismong nature, nafa-fact check na siya. Sabi niya, 5,500 flood controls ang nagawa, but then, na-fact check siya ng nature, bumaha. Hindi na niya may tatanggi yun. Kasi, hindi mo naman makasuhan yung nature. Yung nature ang nagsabi ng katotohanan. Kasi kung taong nagsasabi ng, saan ang ginawa niyo 5,000? Kakasuhan nila ng libel. Pero mismong nature, ang nag-booking na hindi totoo yung 5,500 flood control. Ano yung depensa niya? Andyan yung flood control. Na-overwhelm lang at saka binangga ng barko. Diba? Yan ang defense niya. Then the next year, which is this year, wala na. Hindi na niya ma-contain yung mga proyekto na yan na ghost. Alam niyang ghost yan. Ngayon lang niya sinabi na, mayo naman kayo. Tapos, kunwari, pumunta sa mga sites. Andyan, galit na galit. Ni isa, wala. Ghost. Pero, last year, dinipensa niya, andyan yung flood control, na-overwhelm lang. So, tama, yung sinasabi ni Chavit na gusto niyang maging siya pa ang hero. Dahil lang pinapalabas niya, ang kanyang rhetorics ngayon, kung hindi natin ibinuking,
Hindi yan magano yung mga, kasi sabi niya, okay pa naman yung foreign direct investors natin, yung mga investors natin. Natutuwa pa nga sila dahil ibinuking natin. So magpapasalamat pa tayo sa'yo. Ang GAA or yung National Expenditure, walang lalabas yan kundi niya i-review muna. Aprobahan niya. Opo. So, nung i-review niya, tinanggalan lang niya ng yung 500 billion, tinanggalan niya ng 29 billion. So, meron pang natirang 400. Grabe. Almost 470 billion. 70 Tiwan. billion Oo. na pinagpipiestahan ngayon yung mga contractor. Oo. But anyway, lahat yan, hindi ko masisi yung mga contractor. Ang sinisisi ko dyan, sino nagbigay sa kanila? Yung Ng mastermind. Yun ang hanapin natin. ICI. Kaya nga, anong ginagawa nila ngayon? Yan lang, gusto nilang ilaglang yung pinarekomendahang kakasuhan. At bumira pa itong si Vince Dizon na hindi matatapos yung Pasko or matatapos yung Pasko na may makukulong. Parang ganun ang dating. Ang tanong, sino? Bakit hindi yung mga mastermind? Yun yung tanong. At parang gusto pang magpasalamat tayo kay Marcos Jr. by saying na, uy, nagrekomenda ako sa kanila na pababain ang presyo ng mga bilihin ng mga construction supplies. Ay, salamat! You ordered the reduction of construction costs of DPWH projects, even widened it to cover those of farm to... Grabe! Parang yung sinabi mo noon na, hoy, ibaba niyo yung presyo ng bigas. Ano? Paano nila ibababa? Di malulugi yung mga retailers at mga nagbebenta ng bigas? Ano, sila malulugi? Hoy, ibaba niyo yung bigas. Dapat ganito yung presyo niyo. Market roads, irrigation. Pagkatapos niyang ibulsa yung mga pera, limpak-limpak na pera, tapos sabihin niyo sa kanila, oh, ibaba niyo yung presyo. Classrooms and hospitals. Exactly. In the case of DPWH, you said several items such as asphalt, steel bars, and cement were overpriced by as much as 50%. Yes. Is your Grabe, 50%. cost-cutting directive an acknowledgement that there's indeed a widespread overpricing of projects in the 2026 budget? Well, that's exactly what we've done. You know how this came about? It's because I remember the costs, when I was governor in Ilocos Norte, the costs by administration, yung by administration ginagawa ng LGU, yung parehong school building, mas mura sa amin kaysa sa DPWH. Yung kalsada, mas mura sa amin, so hindi ko namin maintindihan. Well, I thought, siyempre, part of that's already corruption. Pero iba yung presyuhan ko minsan ng DPWH doon sa kung you go to the hardware store and you buy the construction materials from the hardware store, it's cheaper than if DPWH charges it. Because also, it's not, corruption is part of it, but the other part of it is the tinatawag sa friction cost. The bureaucracy is so complex. Ang dami mong gagawin before you can get a permit. Ang dami mong gagawin bago ka Kaya nga, sabi mo nga, okay, alam mo, realidad na yung overpricing na yan. Yung mga DPWH na yan, mga engineer. Totoo yan. Ang problema, paano mo mamomonitor yan? I mean, ngayon nga, hindi mo makasuhan yung talagang yung main proponents niyan, yung mastermind niyan, hindi mo makasuhan. Ngayon, i-order mo na pababain yung presyo. Ang tanong, paano? Meron ba kayong mga itatalaga na magmo-monitor ng mga pricing na i-compare nila, may inventory nila, i-compare nila yung mga estimation ng DPWH doon sa construction store? Doon sa pag-purchasean nila ng materials. Paano nga? 'Di ba? Basta sabihin mo, order ko, pababain nyo. Paano? Hindi niya mailatag eh. 'Di ba? Unang-una, isa yan sa problema, pero yung pinaka main problem natin, yung ginagawa nilang
billions to trillions na ghost project. Diba, unahin mo muna yun. Bago ka magpa-impress na, uy, pinapababa na yung presyo ng mga ganito at ganyan. Diba, isang malaking, hindi pa natapos yung problemang ito, meron na namang ilalabas na, parang, kailangan natin magpasalamat kasi meron siyang mga, executive order na ganito. Parang, para mapagtakpan ba? Yung pagtatakip doon sa problem talaga. Maglalabas siya ng order na, ganito tayo pababayan yung presyo nito para magmukha siyang hero. Kagaya ng sabi ni Chavit Singson. At isa nga sa mga aso nitong si Marcos Jr. ay itong si Senate President Tito Soto. Which is, alam nyo, sa industriya ng mga artista ngayon, nahahati na rin sila. Yung iba ayaw sa corruption, yung iba napapasunod pa rin ng gobyernong ito dahil meron silang natatanggap. Si Anjo Iliana, 2 years pa pala kasi, pinagloloko ng Itbulaga. Hindi pala nila sinahuran. Hindi nila nasahuran ito pala si Anjo Iliana 2 years ago. I think 7 to 8 months na sahod niya. Hindi ibinigay sa kanya. So meron siyang, nag-umpisa siyang nagsalita hanggang sa dumating yung point na lumabas itong corruption. Hindi siya nasahuran, tapos talamak yung corruption, paano na yung buhay natin dito. So talagang against siya sa corruption. But not literally na, DDS siya o but kinakalaban niya yung gobyerno because nakikita niya at pinaglalaban niya yung totoong laban. Sabi ko nga lahat po tayo ay galit sa corruption. Pero itong mga ibang mga naghihimod po, hindi ko alam kung nakikita nila yung corruption o hindi kasi talagang panay-puri pa nila. Samantalang tayo, nilalabanan natin the likes of Anjo Iliana. Kaya ito, tingnan ninyo, syempre, dumating din sa point na pati yung kabit. Tingnan natin ito. Ano yan? Wala akong utang na loob. Siguro mag-iiwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Paki-play na lang pag pinapatay na ako nitong mga to. Kasi talagang masisira sila Kasi tandaan mo, Tito Sen, may pasabog na naman ako. Yan na naman. Tito Sen, tandaan mo, hindi lang yung kabit mo ang alam ko, di ba? Kasi inutos mo sa akin yun Ako lang para sa iyo pag ako hindi nyo tinigilan, sinabi ko na nga, bibigyan ko kayo ng 1 linggo na tumigil kayo. Pag hindi nyo ako tinigilan, ilalantad ko talaga. Nahihiya lang ako sa asawa nyo, kay Helen, ano mga apelyido ng asawa ni... Gamboa. Kasi nga, may edad na tsaka kaibigan ko rin yung anak niyang vice mayor. Ayoko sanang gawin ito, pero sila nag-umpisa sila yung naglalabas ng mga kasiraan sa akin sabi nga, if you push me, kumbaga sa wall at binanatan niyo ako ng binanatan, talagang kakanta ako Tito Sen. Hindi lang naman yung kabit mo yung alam ko. Di ba meron kang girlfriend sa Itbulaga? Hala! May kabit na, may girlfriend pa. Habang may asawa ka, Tito Sen. Ano ba naman yan? At dyan na po, nagtatapos. Tito Sen, gusto mo talaga ng away? Ito, makinig kayo mabuti. Nako. Ayoko nagagalit ako kasi palaban ako Parang kanina politics lang tayo, ngayon entertainment na, kabit-kabit na. Tito Sen, gusto mo talaga ng away? Sige. Go. Gusto mo, bukod sa kabit mo, sabihin ko kung sinong girlfriend mo sa Itbulaga na girlfriend din ni Boss. Girlfriend ni Bossing. Allah.
Si Tito Soto saka si Vic Soto? Pinagsasaluhan nila yung isang babae doon sa Itbulaga? Yung anak ni Joey De Leon. Bakit si Joey De Leon hindi nyo narespeto? Bakit tinanggal niyo yung anak ni Joey De Leon? Nagtatrabaho yung tao nagkataon may nagkasabay lang nagkasabay. Yung anak ba ni Bossing na pag nandyan sa Itbulaga, kaya niyong sibakin? Hindi, kasi takot sila kay Bossing bakit si Joey De Leon, hindi kayo natakot? Wala kayong respeto. Kaya, masama ang loob ko dyan kay dyan sa mga sindikato dyan sa Itbulaga. Sindikato? Kasi, mahal ko yan si Joey De Leon. It shows character talaga, Kung sa Itbulaga, sindikato, how much more, biruin ninyo sinisindikato yung Itbulaga. Hindi sinahuran itong si Anjo Eliana. Tapos Senate President ka. Kaya pala, kumikindat-kindat. Kinikindat-kindatan yung witness kasi nadudula si Bryce Hernandez. Aba, Diyos ko po, kabit pa more. Ano ba? Oo, plinano. Kaya may sindikato dyan sa Itbulaga. Masasama ibang tao dyan. Ang hindi lang masama. Anjo Eliana. So anyway, ayan, dyan na po na tayo nagtatapos, dyan na tayo nagtatapos at hanggang sa muli, tingnan natin ulit ang mga susunod na development na pangyayari sa Pilipinas. Kumbaga, ganito, pabagsak. Ewan ko na lang, coming 2028, kung ano na yung status ng bansa natin.